We are studying, hindi, ano yan, ang ating general na topic actually ay stewardship. Okay, at ang hinamon ko ang stewardship of time regarding sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya naman mga kapatid, ang ating pong pag-aaral ngayon mga kapatid, basahin muna po natin ang ating text, 1 Chronicles chapter 29, verse, ako na po. Verse 9 and verse 10 lamang po ating babasahin. Then the people rejoiced, for that they offered willingly, because with perfect heart they offered willingly to the Lord. And David the king also rejoiced with great joy. Wherefore David blessed the Lord before all the congregation. And David said, Blessed be thou, Lord God of Israel, our Father, forever and ever. Huwag niyo mo kapansin, kung alam niyo po ang context ng bahaging yan, sila po ay nagbigay ng napakaraming kayamanan para lamang po gawin ang templo ng Diyos. Ang ating pag-aaral ngayong pong bahaging ito, pinamaganda pong reminder as we give. Tayo muna po yung manalangin. Our Lord, Heavenly Father, we thank you so much. So umagang ito muli. Our prayer, Lord, is that your Holy Spirit will be in our midst. At siya po ang manguna sa amin. Touch your hearts, convict us, O Lord, to do your will. Salamat po, Panginoon. Ignition niyo po kami pagindapatin. At sa Holy Lord, wala pong maitaas, wala pong mag-glorify, kundi kayo at kayo lamang. Ito po yung sabot na langin namin. In Jesus' name, Amen and Amen. Okay, gaya po ng aking nabanggit mga kapatid, as part of our stewardship topic, kung saan idinuro ko po ang hindi pag-aaksaya ng time. Ano po? Kasi po ay time, treasure, at saka talent. Pinag-aralan natin ang time, about ang ating tinapik ay things to come or sa pagbabalik ng Panginoon. Kasi kung hahamunin mo ang tao na huwag sayangin ng buhay, yan po ay talaga sa pagbabalik po ng Panginoon. So ngayon naman po mga kapatid, we will be tackling about treasure. Ito yung pinakapaboritong topic ng mga Baptist. Giving. Amen? Tingnan mo, tamawa kayo kasi kayo ay sumasang-ayon. Amen? Okay. Yan. At mga kapatid, part na rin po ito ng ating mission emphasis. Kasi malapit na ulit tayong magkaroon ng commitment sa ating pong pagtatapos ng taon. Mas may nabuti ko na pong gawing padulo dahil nga, padulo po ng taon, mag-recommit ulit tayo sa ating pong mission support. Ngayon, with regards sa lesson po ng giving, ito po ang sabi ko nga, paborito nating lahat. Yan. Well, alam niyo po, kabaligtaran kung saan, alam niyo, kahit saan ako pumunta na mga gawain, bumisita ng mga churches, there's always this resistance regarding sa ganito pong bagay. Which proves that the Bible is correct about this thing. Sabi po ng 1 Timothy chapter 3, verse 1 and verse 2, This know also, that in the last days, perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, and unholy, lovers of self, at covetousness. Pareho may kinalaman agad sa greediness. So mga kapatid, mga minamahal, pansinin niyo mabuti yan. Natural sa tao, ang gusto niya, papasok at hindi palabas. Tatanggap at hindi magbibitaw. It's an instinct because, of course, we want to survive. Hindi ko inalis ang katotohanan. Gusto natin siyempre makasurvive, mabuhay, at may mga pangangailangan tayo. That is why this morning I will give you some truths that we need to be reminded upang ang ating pagbibigay ay mas maging madali, magaan, at makabuluhan, higit sa lahat, ay nakakaluwalhati sa ating Diyos. Hindi ang usapan dito mga kapatid ay ito. Hindi ang usapan dito ay kung anong kalagayan mo sa buhay. Hindi ito sa laki ng ibinibigay o sa laki ng ating o kaya ito ay patungkol sa laki ng ating binibigyan. Okay? Ang Diyos. It's always with the heart. Just look on how the Lord Jesus Christ commented on this. Luke chapter 21, verse 1 hanggang verse 4. Ito po, ang Panginoon po ay nasa templo at may nakita siyang mga nagbibigay, offering time. Sabi ng Panginoon, He looked up and saw the rich man
casting their gifts unto the treasury. Nagbibigay ng kanilang mga kayamanan sa treasury. And he saw also, certain poor widow, mahirap na babaeng bao, casting her tither, 2 mites, 2 lepta, barya lamang o salapi lang po yan ng mga panahong yun. Napakaliit na halaga. Pero din niyo po sabi ng Panginoon, comment niya, and he said sa kanyang mga alagad, of a truth, I say unto you, that this poor widow has cast in more than they all. Ano sabi ng Panginoon? Yung babaeng yon, ang pinakamalaki ang ibinigay. Ay kung value ang usapan, hindi yung mayayaman. Bakit? Ano sabi ng Panginoon? For all this have of their abundance. Yung labis nila ang kanilang ibinibigay na offering sa Diyos. Pero yung babae, ano binigay niya? Ang kanyang ikinabubuhay. So, pagpapakita dito na hindi kailangan na Diyos ang yung pera. Siya'y tumitingin sa kamusta na ang puso mo pagkatapos mong sabihin na ikaw ay kinahabagan lamang. Na ikaw ay iniligtas. Na ikaw ay punong-puno ng pasasalamat. At sinasabi mong si Kristo ang gantimpala ko. How is our heart? And never forget ang mga taga-Macedonia na mga mahihirap din, and yet ipinilit pa nila na sila pang nagpilit kay Apostle Paul na magbigay ng kanilang offering. Sabi po ng 2 Corinthians 8:2, how that in a great trial of affliction, mahirap sila, may mga problema na sila, and abundance of their joy and their deep poverty. Matinding karukhaan. Ay sabi, sila ay sumagsagana sa kayamanan ng kanilang liberality. Anong sabihin? Kasi sila nga po ay nagbigay, pinilit nila, Apostle Paul, ito ang support namin sa iyo. God is looking not in the amount, but how you give and why you give. And I hope today, mga kapatid, ngayong umagang ito, sa ating pong pag-aaral, mahamon tayo sa nakamamanghang tagpong ito sa Biblia kung saan King David and all his congregation give their treasures to the Lord. Mga kapatid, background. What's happening here, mga kapatid, is King David and the whole kingdom is in the middle of the preparation pa lang po ito, in building the temple of God sa Jerusalem. Actually, ang topic pong ito, ang kwentong ito ay nagsimula pa sa chapter 22. Okay, chapter 22, basahin po ang verse 5 and verse 6. And David said, Solomon my son is young and tender, and the house of the Lord is to be builded for the Lord, must be exceeding magnificent of fame and glory throughout all countries. Gusto niya ang templo ng Diyos ay higit sa lahat. I will therefore now make preparation for it. So, David prepared abundantly before his death. Malapit na siyang matay. Then he called for Solomon his son and charged him to build an house of the law of God, Lord God of Israel. So yun na, matanda na siya. So parang pinakikita niya kay Solomon, ikaw ang magsisimulang gumawa, ihahanda ko mga kakailanganin mo at ganyan para magawa ang pinakamagandang templo para sa Panginoon. And then, in between chapter 22 and 29, ito po yung mga nangyari. Summarize ko pong mabilis. Nag-divide po si David ng trabaho sa mga Levita. Nag-divide din po siya ng mga priest. Okay? Nag-assign siya ng mga musicians. Nag-assign siya ng mga gatekeepers. Gumawa rin po siya, inayos din po niya ang military services, mga division, saka leader ng tribes, at etc. At sa chapter 28 na po tayo, is specific instruction for Solomon para itayo at tapusin ang templo. 1 Chronicles chapter 28, verse 3 and verse 6. But God said unto me, ito yung dahilan kung bakit hindi si King David ang magtatayo ng templo. Ito yung dahilan. Bakit kay Solomon ipinasa? Sabi ng Panginoon sa kanya, Thou shalt not build house for my name. Why? Because thou hast been a man of war and has shed blood. Okay? Sa kasi man of war at punong-puno ng dugo ang kanyang kamay. Dami niyang pinatay, dami niyang right? And then, verse 6, and he said unto me, Solomon, thy son, he shall build my house and my courts, for I have chosen him to be my son, and I will be his father. As you can see, King David is very serious regarding the preparation of the temple. And he gave the responsibility to King Solomon, yung anak pa niya. Bali, prinsipe pa lang siya ng mga pagkakataong yan. Dahil nga, David is old at malapit na po siyang mamatay.
Sa chapter 29, naisiguraduhin ni David na ang templong itong itatayo ay ang pinakamaganda, pinakadakila, karilag-rilag at nararapat sa Diyos na kanyang sinasamba at pinaglilingkuran. Okay? At yun nga, naghanda siya ng napakarami. Pag binasa niyo yung verse 1 to verse 5, ang dami niya ibinigay. Para basahin lang natin yung verse 2. Now I have prepared with all my might for the house of my God, the gold for things to be made of gold, and the silver for things of silver, and the brass things of brass, and iron for things of iron, and wood of things of wood, onyx stones and stones to be set, glistering stones of diverse colors, and all manner of precious stones, and marble stones in abundance. Yan, kanyang ibinigay mula sa kanyang sariling kayamanan po yan at pag-aari. As you can see, all in, nang nagbigay si David. Personal niya yung kanya. At sa dulo po actually, tinanong niya, kanya talaga yan. Bakit? Kasi tinanong niya yung mga tao, kayo ba ay magbibigay din? Verse 5. Sabi niya, the gold for things of gold, and silver for things of silver, and all manner of work to made by the hands of the artificers. Sabi dito, and who then is willing to consecrate his service this day unto the Lord? Sino gustong maglingkod din sa Panginoon? At sabi ng verse 6 to 8, tumugon ang mga tao. Okay? At nagbigay din ng kanilang sariling mga pag-aari. Kayamanan nila, mga alahas nila, ibinigay din nila. In-offer nila. Thousands po talaga yung inabot niyan. Okay? At yan po ay ibinigay po para sa paggawa ng templo ng Panginoon. Okay? At sabi nga dito, sa verse 9 and 10, yung binasa natin ngayon, then the people rejoice, for they offered willingly, because with perfect heart, they offered willingly to the Lord. Okay? And David the king also rejoiced with great joy. Nagalak din po si David sa ginawa ng mga tao. Wherefore, David blessed the Lord before all the congregation, and David said, ito yung simula ng kanyang prayer, o kanyang praise, Blessed be thou, Lord God of Israel, our Father, forever and ever. Yan po yung pinakasimula ng kanya pong pinaka-prayer or pinaka-praises sa ating Diyos. Okay, bago ko basahin ng verse 11 and 12, be reminded, katatapos lamang po nilang magbigay ng napakalaking halaga, great value of treasure, gold, silver, stones, and mga mga alahas nila at mga pag-aari. Yan. Ibinigay nila yon para sa paggawa ng templo ng ating Panginoon. Okay? Verse 11 and verse 12, ito yung sinabi ni David sa kanyang simula na kanyang praises. Thine, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty, for all that is in heaven and in earth is thine, that is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. Both riches and honor come of thee, and thou reignest over all, and in thine hand is power and might, and in thine hand is to make great and to give strength unto all. Okay? David is praising God sa pinakamataas at pinakadakilang pwede niyang magawa. At ang kanyang itinataas at ipinapraise ay ang Diyos at hindi ang kanyang sarili o kanyang mga tao na nagbigay. At yun po ang kamangha-mangha sa verse 13. Sabi sa verse 13, nagbigay sila ng napakaraming pera para sa church, para sa templo, para gawing templo po. Pero tingnan niyo po ang sabi ni David sa verse 13. Now therefore our God, we thank thee. Napansin kayo? Si David pa ang nagpasalamat sa Diyos na sila'y nagbigay. Right? As we give, be reminded, first point, God owns everything. God owns everything. Bagaman alam na natin, we obviously know this truth that God owns everything. But it's very important to be reminded, brethren, pati na rin po ako, sa aking sarili, na talagang sa Diyos lahat. As in sa Diyos lahat. Look at Deuteronomy chapter 10, verse 14. Behold, the heaven and the heaven of heavens is the Lord's thy God, the earth also with all that therein is. Okay? Heaven and the heaven of heaven
at ang mundo at lahat ng anumang meron dito, sabi ng Bible, is the Lord's. Okay? Even Job and David also said this. Job chapter 41 verse 11, who had prevented me that I should repay him? Whatsoever is under the world, under the whole heaven is mine. Psalms 24 verse 1. The earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world, and they that dwell therein. Lahat ng tumatahan dito. Wala nang kailangan pang ipaliwanag, halatang napakalinaw po niyan mga kapatid. In David's prayer, he acknowledged this thing. Idiniin talaga niyang mabuti dahil kung mapapansin niyo po sa verse 11 and verse 12, ilang beses nabanggit ang thine, 5 beses. Thine, O Lord, is the greatness, the power, the glory, the victory, the majesty. Yung heaven, and earth ay iyo. Thine din. Yung kingdom, iyo din, Panginoon. Oh Lord, thou hast exalted as head above all. Kung pinakamataas, nangunguna sa lahat, yung riches, honor, came from thee. Okay? And thou reignest over all. And thine hand, kamay mo, is power and might. And thine hand is also made great and to give strength unto all. Iyo. At mula sa iyo, ang lahat, Panginoon. This gives us the idea, mga kapatid, na sana, when we give, huwag nating isipin na kailangan ng Diyos ang mga pera natin. Okay? Ang Diyos ay mayaman na. Hindi rin tayo makapagmamalaki para sabihin, buti nga ako'y nagbibigay. No. Kung lalaliman mo ang silip, wala talaga tayong naibibigay sa Diyos. Right? Ulitin ko. If you think very closely, tayo po ay hindi talaga tunay na nagbibigay. Dahil kung Kanya lahat, ang binibigay natin ay ibinabalik lang natin sa Kanya. Right? And this is what David realizes while he is praising God. Bakit? Di 13 tayo natapos, no? Tingnan niyo po ang sabi ng verse 14 and 15. Sabi ni David sa verse 14 and 15, but who am I? Sino ako, Panginoon, and what is my people that we should be able to offer so willingly after this sort? Kasi nga sobrang laki. Sino kami para makapagbigay ng ganito, na buong puso na ganitong kalaking bagay? Sabi niya, naka-highlight na dyan. For all things come of thee, and of thine own have we given thee. Ano sabi niya? Lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo at iyong sarili din ang ibinigay namin. Yan o. David, nagbigay. At ang mga tao, nagbigay ng napakalaki. Pero na-realize nila, Panginoon, nagbigay ba talaga kami? Kasi nga, sa una kong sinabi, sa iyo galing lahat. For we are strangers before thee, and sojourners, as we all of our fathers, our days on earth are as shadows, and there is no abiding. Kapatid, which is the second reminder, I have nothing. God owns everything, and I have nothing. As in, mga kapatid, wala tayong sarili. You might say, Pastor, yung bahay na pinapagawa ko po sa Philippines, iduhos ko ang buhay ko at lahat overtime. Nagtiis, lumayo sa pamilya para lamang maipatayo ko ang aking tahanan yon sa Pilipinas. Kapatid, and I praise God sa biyaya niya. Kung meron man, yan may example lang. Hindi ko sinasabi, meron tayo lahat, okay? O kahit anumang material things na meron ka. Pero, please be reminded mga kapatid. Halimbawa, tahanan nga yung iyong naipundar sa Pilipinas. Dahil ang iyong pagsisikap, ang iyong pagsasakripisyo, and praise God, salamat sa iyong kasipagan, kapatid. Pero kapatid, tandaan mo, ang lahat ng gamit na ginagamit sa pagtatayo ng bahay na yan ay material na galing sa mundong ito ng Diyos ang lumikha. Kahoy. Galing saan? Sa puno. Tubig. Saan galing tubig? Sa mga ilog, sa dagat, bato. O sa bato, sa paligid. Okay, mga bakal, galing sa mga minerals. Kapatid, kaibigan. At isa pa, kung bakit ka nakapagsikap na makapagtrabaho
ay dahil ang Diyos na nagbibigay ng lakas, ng hangin, at ng pagkain mo. Salamat kay Ninong Edwin sa pamerienda. Pero higit, kanino galing yan? Sa Panginoon. Kaya nga sa Kanya tayo nag-pray, nagpasasalamat. Di naman sa Ninong Edwin eh. Kasi sa Diyos galing kung bakit may kinain tayo kanina at kakainin mamaya. Right? So mga kapatid, inyong tingnan mabuti. Meron ba talaga akong akin? Kaya nga po may warning din po si Moses sa mga Israelita bago pa man sila pumasok sa Promised Land. Deuteronomy chapter 8 verse 18. Na baka kapag kayo dumami na ang tahanan, dumami na ang inyong mga alaga at bakahan at kayo yumaman. Ang sabi na pa, kalimutan niyo bigla ang Diyos. Pero sabi niya sa verse 18, "But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth." Okay? That He may establish His covenant, which He sware unto thy fathers, as it is this day. Ano? Ngayon, tanong. Kanino galing ang meron ka ngayon? Lahat ng possessions na meron ka. Kanino galing yan? Sa Diyos. Sa Diyos yan galing lahat. Kaya nga po sabi ni Apostle Paul, mga kapatid, sa 1 Timothy chapter 6 verse 7, ano sabi niya? "For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out." Tama? Wala kang dinala nung isinilang ka dito, at wala ka rin dadalhin pag alis mo. Right? Pagpakita na kung wala kang dadalhin pag alis, ibig sabihin wala ka talagang original na sa iyo. Right? Kahit yung katawan mo, iiwan mo. Kasi yung katawan ito, hindi rin ito sa atin. Napakalinaw mga kapatid. Ano? Bigyan ko kayo ng isang simpleng ilustrasyon na dati pa namin ginagamit nung kami nasa Good Shepherd. Sino dito, nung ipinanganak ng baby? Si Sol pa nandiyan si Sol? Ano, nung ipinanganak ba kayo nung kay baby, kayo ipinanganak na nihawak na piso sa kamay? Para may pagmayabang, meron akong dinala dito sa mundong ito na akin talaga. Ay, wala. Wala. Okay? Wala po. Alam mo sa ating nakasapatos na paglabas, nakanektay na. Right? Walang relo. Hubad tayong lahat na lumabas sa mundong ito. At yun nga po yung sinasabi ni Job. Alright, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I be done thither. Okay? Ang Diyos ang nagbigay at ang Diyos ang nadalis, purihin ang pangalan ng Panginoon. Walang dala pagdating, walang dala pag-alis, dahil wala talaga tayong atin. At kahit ang buhay natin, ay sabi ni Job, look, ano bang nawala kay Job? Di ba bang anak niya? Pero sabi ni Job, ang Panginoon ang nag-alis. Ibig sabihin, kahit yung buhay, ang Diyos ang nagmamay. Ay, wow. Grabe ano? Kaya sabi ni David sa verse 16, "O Lord our God, all this store, yung kanilang naipon, that we have prepared to build thee an house for thy holy name, come in vain hand." Kaya namin po ito naipon, kaya po namin ito naibigay, ay dahil galing sa iyong kamay. At iyo din sarili pag-aari ang ibinibigay namin. Mga kapatid. Ano po? Kung sa Diyos lahat at galing ang lahat at wala tayong atin, ulitin ko ha, kung ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat at mula ang lahat at tayo'y wala talagang atin, the question is, anong karapatan mo o tao para magdamot sa Diyos? Anong karapatan natin na magdamot sa ating Panginoon? Let's continue. Continue po ito. Verse 9 and verse 10. Pinasa na natin kanina, pero i-highlight lang natin ito. Sabi dito, they offered willingly. Because with perfect heart, they offered willingly to the Lord. Okay? They offered willingly. Now, they rejoice, offered willingly with a perfect heart. So, yan pala dapat po ang puso pag nagbibigay. Okay? Hindi pilit, hindi napilitan, hindi masama ang loob. Kaya be reminded mga kapatid, vain giving is possible. Walang kabuluhang pagbibigay. Walang kabuluhang pagbibigay. Sa ating first 2 points, malinaw na marapat lamang tayo magbigay sa Diyos. Now, kung nagbibigay ka na, isang mahalagang paalala ito,
upang hindi sayang ang iyong pagbibigay. Kasi di ba, nga, sabi ng Panginoon, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Okay? Focus on the things that are in heaven. Ibig sabihin nun, yung ating material things ay ating i-convert sa eternal reward. Right? Para ganun ang ibig sabihin ng Panginoon. So, kapatid, clarification. Pag nagbigay ka, hindi na sayang yan. Pag nagbigay ka, nagbigay ka ng offering, ng iyong tithes, o ng kung ano man, hindi na sayang yan. Kasi alam natin nagagamit yan sa gawain ng Panginoon, nakakatulong sa mga missionaries, sa mga sinusuportahan natin. So, yan po ay tulong na. Sa point of view na yan, hindi na po yan sayang. But what I am saying is this. 1 Corinthians 13 verse 3. And though I bestowed all my goods and feed to the poor, ibinigay na niya lahat ng kanyang pagkain o pag-aari upang ipakain daw sa mahirap. And though I give my body to be burned, ibigay ko ang aking katawan para masunog para sa pangalan ng Panginoon. And yet, I have not charity. Ano sabi ni Apostle Paul? It profited me nothing. Look at that, mga kapatid. Buhay nang inialay, hindi lang basta kayamanan at pera. Buhay nang inialay, pero sa dulo, wala daw siyang mapapakinabangan o wala itong pakinabang. Why? Sabi ni Apostle Paul, walang love. There's no charity. Walang pag-ibig, walang pagmamahal. Have you heard the saying? Kapatid, narinig niyo na ba yung saying na ito? You can give without loving, but you cannot love without giving. Tama, may ganun tayo kasi na, pwede kang magbigay ng hindi umiibig, pero hindi ka pwedeng umibig ng hindi nagbibigay. Pero pansinin po nyo yung unang phrase, you can give without loving. So, posible talaga yon. Tama? Kaya halimbawa, may tapungan sa kakain kayo, tapos hindi na pag-usapang hindi pala libre. Ano? Siya, ito na, ang aking tabaw. O, yan na, nagbigay na ako dahil napilitan. Kasi akala libre, hindi pala. Yan. Pero kapatid, posible yun. Posible pala na nagbibigay ka, pero wala kang nararamdaman. Wala kang pagmamahal. Wala kang pag-ibig. Okay? So kapatid, posible din na with wrong motivation. Anong mo sabihin, Pastor, na wrong motivation? Okay? May nagbibigay. May pagmamahal naman, pero wrong motivation. What does that mean? Yun yung po ang sabi ng talata nito ha. Seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all of these things shall be added to you. Amen. Ngayon po, mga kapatid, walang mali sa talatang yan. Pero alam nyo, nakakalungkot minsan sa paggamit ng talatang ito. Seek ye first the kingdom of God and all His righteousness and all the things will add. Uy! Yun! Okay, dito nakatingin. Okay may madadagdag pala sa akin. Sige, isisi ko ngayon ang Diyos. Okay? Uunahin ko siya dahil dito. Okay. Ano talagang hinahanap mo? Ito o ito? Di ba ito? yung all these things ang hinahanap mo, hindi yung kingdom of God. Parang kato yan, sabi ni Pastor, mag-give para pagpalain. Sige, magbibigay ako lagi. Kasi gusto ko pagpalain ako. Pero mga kapatid, kaya nga mahalaga yung context. Pag binasa nyo yung same chapter, at alisin nyo lang yung isang 3, may paalala ng Panginoon sa pagbibigay. Ano sabi? Ang ginawa ng iyong kaliwa, huwag mong ipaalam sa kanan. Alam niyo ba yung sabihin niyan? Nagbigay ng offering yung kaliwa. Okay, yung offering, ito lang. Okay, binigay. Binigay. Yung kanan, nakahanda na sa blessing. Huwag mo daw sabihin sa kanan mo na may ginawa yung kaliwa. Ano? Sabihin, magbigay ka dahil ikinagpapasalamat sa Panginoon. Hindi yung parang may patago tayo. Lord, kita mo yan Wala tayong patago sa Kanya. Wrong motivation, yan po ay vain giving din. Kaya nga po, look on verse 9. Sabi dito, with perfect heart, they offered willingly to the Lord. Give notice, they give, pansinin niyo ito, they give not because they want something back. Hindi sila nagbigay dahil sila may kailangan pabalik. No, sila ay nagbigay dahil sila ay tumanggap na. Kaya nga sabi ni David, nung siya nagbibigay, lahat ng ito, Panginoon, ay naibigay namin willingly dahil naunawaan namin na ito ibig din. Right? See, that's the manifestation of giving with a perfect heart na ang puso ay ang Diyos ang number one at talagang gustong purihin at hindi dahil naghihintay ng pagpapala. God does not need your money, He wants your heart. Verse 17, and I know also
my God, that thou triest the heart and hast pleasure in uprightness. As for me, sabi ni David, as for me, in the uprightness of mine heart, I have willingly offered all these things. Tingnan po, even si David, habang sa kanyang prayer, chinek niya yung kanyang sarili. Panginoon, alam kong ikaw ay sumusubok ng mga puso. Pero alam mo, Panginoon, sa uprightness ng aking puso, in-offer ko ito willingly. See? Right? Remember yung sinabi kong judgment seat of Christ, right? Kung saan doon natin ihaharap sa Panginoon lahat ng ating ginawa. Alam niyo kapatid kung bakit kasama itong puntos na ito sa pagbibigay? Dahil ayaw ko na tayo nagbibigay and yet sayang, sunog pagdating sa langit. So, sa lahat ng may mga commitments, sa lahat ng ating mga mission commitment, sa lahat ng ating mga personal commitment, check our hearts. Why am I doing this? Yes, Lord, I know I must do this. But check your heart. Am I giving this with a perfect heart and willingly to the Lord because He is deserving of it? Huwag nawang masayang mga kapatid. Yes, God is a God that blesses His people. And He is faithful in His promises. Tama po yan. But please, don't give for the sake of blessing. Give because God is worthy. God owns everything, and I have nothing. And lastly, mga kapatid, balik tayo sa verse 1. Furthermore, David the king said unto all the congregation, Solomon my son, whom alone God had chosen, is yet young and tender, and the work is great. So, bata pa siya, hindi pa niya kaya ako magsisimula. Bakit? Kasi ang templong ito, na kanyang gustong gawin, sabi niya, for the place is not for man, but for the Lord God. Ang taas ang tingin niya sa Diyos, hindi naman kasi ito para sa tao. Itong gagawin namin, ito'y para sa Diyos. Tingnan po kung gaano kalaki ang pagtingin ni David sa Diyos. At sa bahaging yan, our last point mga kapatid, bilang katulad ni David na isang Old Testament saints, tayo bilang mga New Testament saints, eternal life is our true riches. Eternal life is our true riches. David said, for this place is not for man, but for God. Sabi ni David, hindi pwede ang pwede na. Kaya walang hirap kay David ibigay ang kanyang lahat-lahat because within his life, nang magsimula siya bilang isang tagapag-alaga lamang ng tupa, ngayon ay hari na, nagpapatayo na ng dakilang templo para sa Panginoon. And sa dinami-rami mga kapatid, be reminded, David is old here, matanda na siya. Ibig sabihin, lahat ng mga nabasa natin kay David, patawag kay David, nangyari na yon. Right? At kasama na doon ang alin? Kasama na doon ang kanyang mga maraming kasalanan. So dinami-rami ng kanyang naranasang kahabagan at kaawaan mula sa Diyos, ang kanyang pagsuway, ang kanyang pagpatay, ang kanyang pagsinungaling, kahit ang kanyang napakadinding pangangalunya niya, ang Diyos, alam niya, ay naging sa buhay niya. Kaya sa pagdulo ng kanyang buhay, magdadamot pa ba siya sa Panginoon? Ipagtatayo ko, Diyos, na iwanan kong ligasiya bago ko mamatay. Maipakita ko man lamang sa huling panahon ng buhay ko kung gaano siya kahalaga sa akin. Dahil siya'y tapat. At tingnan niyo po binigay niya lahat yan. With all his might, ibinigay niya para sa house of God. Meron pa hanggang chapter 5, hanggang verse 5 pa yan. Ang dami pa niya binanggit niya mga binigay niya. Ngayon, siyempre nga sabi ko, David is old. And his death is nearing. Sa isang taong ika nga ay osyoso, baka makapagtanong, King David, hindi mo ba inipon lahat yan para ipamana kay Solomon? Bakit mo ibibigay sa templo? Di ba pinaghirapan mo yan para yung iyong anak ay may pupundar para sa kanyang sarili, pero bakit ibibigay mo lang yan, David? Hindi mo ibibigay kay Solomon yan. Well, alam nyo, sa demonstration ni David with his action here, David is saying, as if he is saying, no, ibibigay ko lahat ito at ipagagawa ng templo. Dahil kung may gusto man akong ipamanang yaman kay Solomon,
Yun ay ang tunay na yaman na meron ako at yun ay ang Diyos ko. Right? At ipakikita ko sa aking anak kung ano ang yaman kong tunay sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bagay na ito. Right? Tandaan niyo, hindi ko na nailagay dyan. Tandaan niyo yung prayer niya sa verse 19. Ano sabi niya doon? Basahin ko nga. Verse 19. Ano ang request niya sa Panginoon? And give unto Solomon my son a perfect heart. Sana ang aking anak hindi rin madamot. Right? Na makita yung value mo at ipakita sa mundo, sa tao, kung ano man, kahit sa iyo lamang Panginoon, na ikaw ay mahalaga. At hindi kung ano mang mga bagay sa mundong ito. At lagi kong sinisingil ito regarding sa kayamanan. Ano po? That this is my, sabi ko nga, favorite parable. Bible chapter 13, verse 45 to 46. Again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking goodly pearls. And when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and brought it. Mga kapatid, we know, ito'y buhay nating lahat, na tayo po ay naghahanap at nagsisik ng mga goodly pearls. Akala natin yung mga goodly pearls na yun, kayamanan, kasikatan, mga pag-aari, material. But when we had found the pearl of great price, which is the Lord Jesus Christ, tama? Kaya nating bitawan ang mga akala natin ay mahalaga. Kung nakita natin, nahadlang ito sa paglapit sa Panginoon ko. Right? Nagawa natin yun because naunawaan natin ang tunay na yaman na meron tayo. Nakita mo ang halaga niya, madali nang bitawan ng iba. Isang katotohanan, mga kapatid, bakit nga ba isang katotohanan, bakit ba hindi natin nararamdaman ito madalas? Hindi natin nararamdaman na si Kristo ay yaman. Pag kami bumabati ng mga kaarawan, usually kung mababasa niyo, nawa si Kristo ay patuloy na maging yaman ng buhay ninyo. Yung lagi na aking prayer request sa inyo mga kapatid. Right? Kaya siya hindi nagiging yaman. Kasi may yaman tayong hindi. Meron tayong yaman sa mundong ito na minsan akala natin. Yun yung mas mahalaga. May yaman tayong hindi maaari ikumpara mga kapatid. Sa anumang inaalok ng mundong ito. At ang yamang ito ay hindi mananakaw. Hindi tayo mababangka. Dahil ang yamang ito ay pang walang hanggan. Typically, itong verse na sunod nating babasahin, ginagamit sa prayer or prayer request. Yun ito ha. Ano sabi dyan? He, Diyos, God, the Father, He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Ang ganda po ng talatang ito. Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay para sa atin. Paano niyang hindi kaya ibigay ng libre ang pang mga bagay? Di ba? Ang ganda Ang gusto sabihin ng talatang ito, syempre, ay kung ibinigay na niya ang anak, wala nang hindi kaya ibigay ang Diyos. Which is blessing. Wow, pwede tayo mag-pray talaga sa Panginoon freely. Salamat sa kanyang blessing. Pero ano yung nasilip ko dito? Ibig sabihin pala, natanggap mo na yung best. Yung hinihingi mong pangangailangan, less value na lang yun. Tama? Kasi sabi ni Pablo, kung binigay na niya yung pinaka, dapat niyang ibigay, wala nang hirap, yung mga bagay. Extra na lamang yun. So mga kapatid, the realization is, yes, our true treasure is eternal life. Our true treasure is Jesus Christ. Natanggap mo na ang pinakadakilang pwede mong matanggap mula sa Ama. Mga kapatid, kung gusto mong yumaman, gusto mong magkapera, isang iglap, kayang gawin niya ng Diyos kung kanyang kalooban. Okay? Pero, realize this. Para lamang iligtas ang iyong kaluluwa. Ulitin ko ha, baka hindi niyo na-gets. Kung gusto mong yumaman, okay, may mahulog na pera galing sa langit, itabing harapan. Sana nga. Okay naman, gusto mong magkaroon ng trabaho, biglang kanyang kikilusin yung puso ng boss, okay, promoted ka. Kadali naman gawin ng Diyos yun eh. Yung mga hari nga, si Nebuchadnezzar nga, sinira niya yung bait at naging parang hayop lang ilang taon. Kanyang gawin ng Diyos niya kung kanyang kalooban. Napakadali lang sa Diyos na maghulog ng tinapay sa langit.
Tama? Maghawi ng dagat? Right? Ibig sabihin ko, ano naman yung hinihiling mong napakaliit na bagay, pagpapala, ganyan, napakasimple lang yan sa Diyos. Pero tandaan mo, para lang iligtas ang iyong kaluluwa. Hindi isang ganyan ang ginawa ng Diyos. Nagkatawang tao siya, iniwan niya ang kayamanan sa langit, nagpakaduma, nagpasundok, nagpabugbog, nagpadura, at napako sa krus para lamang iligtas ang iyong kaluluwa. Tapos sasabihin mo, hindi ka niya mahal dahil wala kang pera. Ang Diyos ay ibinigay na ang tunay na kayamanan, tayo lamang ang hindi nakakaramdam. At kung alam mo yan, ano mo? Pero napakasimple lamang niyan dahil ako ay mayaman na at ang Diyos ko ay dakila. At sabi nga ng awit, siya ang aking tunay na gantimpala. Mga kapatid, mga kaibigan, sana ating maisip na mabuti ito. Some people see Jesus Christ as a ticket to heaven. No. Hindi. Alam mo yung ticket? Kung sumakay ka ng bus, pag nakasakay ka na sa bus, wala na kwenta yung ticket. Tama? Pag nakapunta ka sa sinihan, pag nakapasok ka sa sinihan, wala na kwenta yung ticket. Right? Pero si Christ, pagdating mo ng langit, hindi siya parang walang kwenta pagdating mo sa langit. Tama? Sa langit, siya talaga ang tunay na enjoyment. Hindi siya ticket lamang. Siya po ang ating treasure sa langit. Ano? And sa conclusion, mga kapatid, bakit ako magbibigay? For example, sacrificial giving para sa missions, o kaya naman ay first fruits giving. Alam niyo ba yung first fruits giving? 1 month, your 1 month income, bibigay mo lahat sa Panginoon because lahat yan, parang siya yung pinaka-tithes ba? Parang first 10%, pero saka ko ituturo kung gusto ninyo. Okay. Pero mga kapatid, alam mo, magbigay ka. Anong pinakikita mo doon? Hindi sa tao ha. Anong pinakikita mo sa Diyos? Diba, ito yun. Lord, I am giving this to express that I have so much treasure than this. Tama? Pag nagbigay ka ng malaki o nagbigay ka ng pera, ipinakikita mo sa sarili mo at pinaparealize mo sa sarili mo, kaya ko itong ibigay dahil may mas dakila akong kayamanan kesa sa bagay na ibinigay ko. Kasi kaya ko siyang bitawan. At feeling ko hindi ako lugi. Right? And that is the heart of a true giver sa Panginoon na alam ang halaga ng kanyang Diyos. Mga kapatid, just clarification, giving is not to be forced. Hindi compulsory yan. Wala naman tayong check-in dito, oy, bibisita ako sa mga bahay-bahay. Kapatid, parang ilang buwan ka nang hindi nagtatay. Wala tayong gayon. Hindi rin tayo nagpo-post dito. Okay, ang ating pinakamahusay, pinakamalaking binigay, palakpakan. Hindi tayo gayon. Okay? Wala, di kailangan yun. Sa langit na tayo lahat, magsusulit. Dahil ako'y naniniwala, kahit hindi kayo magbigay, dahil ito'y gawain ng Diyos, ito'y magpapatuloy. Pero tanong, gusto mo bang makasama sa pagpapala na makita ang gawain ay nagtatagumpay? That's it. Hindi ito pilitan. Hindi ko kaya kayo kailangan tawagin, oy, hindi kayo bibigay. O si Kanto, malaki ang binigay. Wala, hindi na. Kayo nang bahala. Nakalagay nga dyan sa pangalan ay optional. Gusto nyo ilagay yung pangalan? O hindi. Right? Yan naman i-checkan lamang yung sarili para mabantayan kayo ng inyong sarili kung ba talaga yung nagbibigay o nagtatapat. Yun lang yun. Pero mga kapatid, giving is not to be forced. It is an outward response ng isang walang kabuluhan, walang hanggang makasalanan na nakasumpong lamang ng biyaya sa Diyos na ito. Right? Nakasumpong ng biyaya sa Diyos na ito. Mga kapatid, those are my reminders as we live. God owns everything. Madali na tandaan na. I have nothing. Pero nagbibigay ka na. Pero tandaan, hindi ka lang. Baka mali ang puso ko. Pain giving is possible. At pinakahuli as an encouragement, mayaman na ako. Eternal life is our true riches. Salamat sa Panginoon. Tayo manalangin.